magagawa para malinis natin ang ating hangin? Marami po pala tayong mga halamang pwedeng magamit sa paglilinis ng hangin. Oo, kaya maglalagay na kami ng halaman sa bahay, lalo na't malapit kami sa daanan ng sasakyan. Yan, salamat sa Diyos at naintindihan ninyo pinag-aralan natin. Okay, Bible story na tayo. Sige po, Kuya Eric! Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagsusugo ng Panginoon kay Propeta Jonas sa malaking bayan ng Ninive. Inutusan po siya pero tumakas din po siya patungong Tarsis. At dahil sa ginawa po ni Propeta Jonas, nagpasapit po ang Panginoon ng malakas na hangin sa dagat at halos masira na po ang kanilang sasakyan. At dahil sa bagay na iyon, eto naman ang sumunod na nangyari. Basahin na natin ang karugtong sa Jonas 1:8 hanggang 17. Nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, "Isinasamo namin sa iyo na iyong saysayin sa amin kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Ano ang iyong hanap buhay? At saan ka nanggaling? Ano ang iyong lupain? At taga saang bayan ka?" Ako'y isang Ebreo at ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. Nang magkagayoy, nangatakot na mainam ang mga tao at sinabi sa kanya, "Ano itong iyong ginawa?" Sapagkat nalalaman ng mga tao na siya'y tumakas mula sa harapan ng Panginoon, sapagkat isinaysay niya sa kanila. Nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, "Anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin? Sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos. Ako'y inyong buhatin at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayoy ang dagat ay tatahimik sa inyo. Sapagkat nalalaman ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo." Gayunmay ang mga lalaki ay nagsisigaod na mainam upang bumalik sa lupa. Ngunit hindi nila magawa sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos laban sa kanila. Kaya't sila'y nagsidaing sa Panginoon at nangagsabi, "Ipinamamanhik namin sa iyo, O Panginoon, ipinamamanhik namin sa iyo. Huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito. At huwag mong ihulog sa amin ang walang salang dugo. Sapagkat ikaw, O Panginoon, iyong ginawa ang nakalulugod sa iyo." Sa gayoy kanilang binuhat si Jonas at inihagis sa dagat, at ang dagat ay tumigil sa kanyang puot. Nang magkagayoy, nangatakot na mainam ang mga tao sa Panginoon, at sila'y nangaghandog ng isang hain sa Panginoon at nagsipanata. At inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas. At si Jonas ay napasatiyan ng isda na 3 araw at 3 gabi. At dahil sa takot po ng mga tao na madamay sila, ay tulong-tulong po sila sa paghagis kay Jonas sa dagat. At ang dagat po ay tumigil sa kanya matinding galit. Ang galing ano? At si Jonas ay napasatiyan ng malaking isda na 3 araw at 3 gabi. At yun ang isdang inihanda ng Diyos para sa kanya. Ano na po ang nangyari kay Propeta Jonas? Buhay pa po kaya siya sa loob ng tiyan ng malaking isda? Yan naman ang aalamin natin next week kung laloobin ng Panginoon. Abangan nyo yan ha, at huwag kayong absent sa panonood ng Bible Story. Ipagmalasakit natin ang ating kapaligiran. Sa malit na paraan ay tumulong tayo para huwag tuluyang masira ang ating mundo. Marami tayong pwedeng gawin para makatulong tayong malinis ang ating kapaligiran. Pero mga bata, ang pinakamabuting gawin para pagalingin ang ating lupain, ito, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng 2 Kronika sa 7 at 14. "Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko
ang kanilang lupain. Marami pa tayong pag-aaralan sa susunod tungkol sa ating kalikasan. Abangan niyo yan kung loloobin ng Diyos. Narito na ang tagaraw, narito na ang sayang umaapaw, sa tubig tayo'y magtampisaw, kasabay ng awitin natin at pagsayaw. Masaya't masigla pa tayo sama-sama, langit ay may ngiti, halina't yakapin ang simoy ng hangin, ng nagaraw, ng nagaraw. Iwanan mo na ang bumbay, ipagpasalamat ang buhay, sa amin ika'y sumabay, na ito na ang ating hinihintay. Masaya't masigla pa tayo sama-sama, langit ay may ngiti, halina't yakapin ang simoy ng hangin, ng tagaraw, ng tagaraw. Bawat pagkakataon, bigay ng Panginoon, gawin ang mabuti ngayon, tagaraw, tagaraw. Masaya't masigla pa tayo sama-sama, langit ay may ngiti, halina't yakapin ang simoy ng hangin, ng tagaraw, ng tagaraw. Masaya't masigla pa tayo sama-sama, langit ay may ngiti, halina't yakapin ang simoy ng hangin, ng tagaraw, ng tagaraw. Masaya't masigla pa tayo sama-sama, langit ay may ngiti, halina't yakapin ang simoy ng hangin, ng tagaraw, ng tagaraw. Hanggang dito muna mga bata. Next week, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, noticias while we grow, sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. KNC Show, noticias while we grow, sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Oo nga po, nakakatulong po talaga para ma-purify po ang hangin. Pollution. 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 At ang dagat po ay tumigil sa... At ang dagat po ay tumigil sa kanyang matinding galit.